Siya po ay mula sa Contemplative Missionary Friars of the Holy Spirit, mula po sa Quezon City. Siya po ang magbibigay ng mga kaalaman sa atin. Excited na ba kayo? Dahil excited na kayo, palakpakan po natin si Lord dahil ibinigay po sa atin si Brother Albert Jimenez. Ave Maria, good morning po. Kumusta na kayo? Lahat ba kayo nandito nung last time na nagkaroon tayo ng rosary making tutorial? Sino yung wala dito nung time na yon? May mga bago, no po? Marami din. Okay, sige. Mamaya ulitin ko para sa inyo yung video ng aking karanasan ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Paano yung brother namatay tapos muling nabuhay? Mamaya po, tignan natin yung grasyang ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Kumusta yung karanasan naman ninyo ng paggawa ng rosary? Ate, ikaw, nasa na yung rosary mo? May mga natatandaan kita. Nasa na yung rosary na ginawa mo? Pinauwi ko po. Very good. Kasi nakatapos ka nun, di ba, ng rosary? Marami sa inyo nun nakatapos ng paggawa eh. Ayun, very good. Dala-dala niya yung rosary. Salamat po, Kuya. Kuya, ikaw di ba nakatapos ka rin ng rosary? Kumusta po? Binigay ko po dun sa pamangkin ko. Binigay mo sa pamangkin mo. Kayo din po, nakatapos din. Nasaan yung rosary? Pinauwi ko rin po. Pinauwi nyo. Very good. Kasi every time na nagdadasal sila, naaalala nila kayo. At yung paggawa ninyo ng rosary na yon, bahagi yun ng pag-express natin ng pagmamahal sa Diyos. Na hindi ka lang gumawa ng rosary, kundi bagkos, pinakita mo sa iyong kapamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, na patuloy nyo kong ipanalangin sa Panginoon. Importante yun, yung pananalangin sa Panginoon. Ngayon naman, ang gusto naming ibigay sa inyo ay yung kahalagahan ng misa. Alam ko si Bishop Maralit nakapagmas na sa inyo, di ba? Kumusta naman yung pagsisimba ninyo? Okay naman. At yun yung importanteng malaman ninyo. Marami sa atin yung laging nagsisimba, umaatid ng misa, pero hindi nila nauunawaan kung bakit ako nagsisimba. Ano yung mga bahagi ng misa? Ano yung mga ginagawa sa misa? Bakit tinataas ng pari yung ostia? At bakit kapag tinaas ng pari yung ostia, yung iba nakayuko, yung iba nakatingala? Ano dun yung tama? Marami sa atin yung gumagawa ng ganun. 2 beses lang talaga tayo nagsa-sign of the cross. Pero may tinatawag na maikling sign of the cross. Kailan naman natin ginagawa yon? Very good naman. Pagbasa ng gospel, anong ginagawa po natin pag nagbabasa ng gospel? Sign of the cross po sa ulo, sa bibig, at saka po sa dibdib. Very good. Yan yung mga bagay na nakaka-amaze. Once na alam ng isang Katoliko, kasi maraming Katoliko, simba lang ng simba, hindi nila alam yung ginagawa nila sa misa. Lalo na nga pag peace be with you na, di ba? Pag sinabi ng pare, magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Yung iba, wala na. Ganun na lang. At meron pang ang iba, no? Ang ginagawa sa simbahan, magbigay kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Pagdating dito, yung katabi niya, yung kaaway niya, ganda ng ngiti dito, peace be with you, peace be with you. Kaaway yun nandito. Hindi na siya makangiti. Bakit? Kaaway yung katabi. Pero dito, peace. Dito, peace. Dito, war. Giyera na. Wala na yung peace. So, sayang ang Santa Misa. Nasasayang ang misa. Paano ka makakapagbigay ng kapayapaan kung may kagalit ka o may galit ka sa puso mo? Mawawala ng saysay yun. Tapos tatanggapin mo ang katawan ni Kristo. Sige, pag-aralan po natin. Ngayon po ang ating ang bagay na gusto naming ibahagi sa inyo ay ang banal na Eucharistia.
Okay, teka lang. Ang simula. Kailan ba nagsimula ang misa? Paano nagsimula ang misa? Meron ba sa inyong nakakaalam? Kailan nag-start yung unang misa? Biblically speaking, pag binasa natin ang Biblia, kailan kaya nag-start tong mass na ito? Kayo po ate, sa palagay mo, kailan nag-start ang misa? Hindi ko alam. Sabi nga, hindi ko alam, may question and answer pala dito. Kala ko makikinig lang ako. Sige, tatay, kayo po, kailan nag-start ang misa? Last Supper. Wow! Palakpakan natin si tatay. Very good. Last Supper, doon nag-start yung misa. Last Supper, paano nagsimula ngayon to? Paano mo nalaman, tatay, na Last Supper? Nadinig sa'yo. May coaching naman pala eh. Kala ko naman. Paano mo nalaman, tay? Nabasa ko lang po sa Bible. Ay, very good naman si tatay. Sige, i-discuss po natin yan. Mas palalalimin natin yung ating pananaw sa Santa Misa para makita natin sa sarili natin, importante pala ang pagsisimba. Mahalaga pala ang pag-attend ng misa. Simula, nang lalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya ang tao na napakaganda. Kaya nga ang tawag po sa atin, Imago Dei. Ang ibig sabihin ng Imago Dei, Imago means image, Dei means God. Ang galing nga, very good. Imago Dei, tayo nilikha sa imahe ng Diyos. So, ang tao ay kamukha ng Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo. Sige nga. Kamukha ba siya ng Diyos? Tignan mo nga yung katabi mo, tay. Kamukha ba niya ang Diyos? Opo. Very good. Kayo, kuya, kamukha ba niya ang Diyos? Yes, kasi nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos eh. Hindi yung typical o physical na kaanyuhan na. Baka iniisip natin, kung nilikha kami sa wangis ng Diyos, bakit iba-iba ang itsura namin? Bakit iba-iba yung hugis ng mukha? Bakit iba-iba yung tangos ng ilong? May ilong na nakadapa, nagpapahinga. May ilong naman na napakayabang. No? Kasi talagang napakatangos. Kung kami nilikha sa mukha ng Diyos, bakit magkakaiba yung anyo namin? Yung mukha ng Diyos na sinasabi, hindi yung pisikal. Ang mukha ng Diyos na sinasabi ay yung pagiging nating banal. Nilikha tayo ng Diyos na perpekto. Banal tayong nilikha ng Diyos. Kaya lang, ang kontrabida hindi mawawala. Laging may kontrabida. Pag nakikita niyang may bagay na maganda, kinakailangan sirain ko yung bagay na magandang yan. Parang yung ginagawa natin ngayon. Dahil nakikita ng Satanas na pinag-uusapan natin ay ang Diyos, pinag-uusapan natin ay kabanalan, pagbabago, ay asahan mo, gagawa ng paraan si Satanas. Ano yung mga paraang gagawin ni Satanas? I-distract niya tayo. Gagawin ni Satanas, papaypayang ka niyan hanggang sa antuking ka. Kaya kita ninyo, pag manonood ka ng basketball, kahit 3 oras, ganado ka, sumisigaw ka pa. Pero kapag umattend ka ng misa, ay iba na yung epekto. Unang misa, ganito itsura natin palagi. Sa simula ng misa, nakaganyan siya. Nakaupo. Susunod, nakaganyan na. Susunod, ganun na. Mamaya, tulog na. Bakit? Hindi nila natatagalan. Inaantok kagad sila. Kasi nga, kapag hindi importante sa'yo, aantukin ka talaga. Tignan mo, pag may nanliligaw sa'yo, yan, usapang panliligaw. Ate, ikaw, gaano katagal yung pinakamatagal niyong usapan ni bebe-bebe mo? Hindi ka inantok nun, ha? Gaano katagal? Di po,
talaga kami matagal makapag-usap. Boring. Joke lang. Hindi ka matagal pero di ba excited ka kada nag-uusap kayo? Di ba, ang pangit naman, nag-uusap kayo, tapos naghihikab ka. Parang pinapakita mo, hindi ka interesado sa kanya, di ba? Ganon din yung pag-attend ng misa. Kapag hindi mo mahal ang Diyos, boring palagi sa atin ang usapang Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa Genesis 3 verse 21. Ito yung pumasok na ngayon yung kasalanan. Ano yung unang kasalanang pumasok sa mundo? Sige nga. Yung mga kasagot may premyo. Ano? Ang unang kasalanan? Sige po, kuya. Ay, sorry na. Pagtukso ng ahas kay Eva, ano po? Pagkain ng mansanas. Ito yung unang kasalanang pumasok sa mundo. Sige. Pwede din naman yung sinasabi. Ano po? Paglabag sa utos ng Diyos, pwede pa rin yun. Kasi nilabag ni Eva at Adan yung utos ng Diyos eh. Pero alam nyo kung ano yung unang-unang pagsuway ng tao sa Diyos? Hindi po. Hindi rin po. Kasi, nung makita niya yung ahas, ni Eva yung ahas, tinukso siya ni Satanas. At sabi ni Satanas, kapag kinain mo ang bungang ito, magiging kang parang Diyos. So, gusto ni Eva na maging siyang parang Diyos. Gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan. Gusto niyang maging magaling. Gusto niyang, kumbaga sa madaling salita, gusto niyang maging bida-bida. Ayan, sa terminology natin ngayon, gusto niyang maging Jollibee. Yun yung kasalanan ni Eva. Gusto niyang maging parang Diyos. Gusto niyang maging matalino. At sa katalaniuhan na yon, dito natin minsan inilalayo ang Diyos sa ating buhay. Hindi pagsuway, kundi yung pagnanais ni Eva na maging parang Diyos. Kaya nga gusto niyang kainin yung mansanas kasi gusto niyang maging katulad ng Diyos. At pagtapos noon, ano yung nangyari? Ano yung ginawa ni Eva? Niyaya niya naman si Adan. Tukso talaga mga babae. Ano? Tawa yung mga babae. No? Tukso talaga sila. Ano? Biruin mo, nagkasala na nga sila, nandamay pa. Dinamay pa. So makikita mo, alam na natin yung kasalanan natin na sa bilang tao, no, yung kahinaan natin. Nagkasala ka na, and it continues, ha? Hanggang ngayon, ginagawa natin yon. Nagkasala ka na, gusto mo pa may madadamay pang ibang tao. Nakita nyo? Gusto nila may babaksak pang ibang tao. Nagkasala ako, damay-damay na to. Sama-sama tayo, pare-pareho na tayo. So, iyan yung kasalanang pumasok. At dahil doon, nabatid nila na sila ay walang saplot. Nung mabatid nilang wala silang saplot, nang tinanong sila ni Yahweh, hinanap sila ni Yahweh. Sabi ng Diyos Ama, Eva, Adan, nasaan kayo? Kasi nagtatago sila. Sinabi nilang nagtatago sila kasi sila ay hubad. Sabi ng Panginoon, paano nyo nalaman na kayo'y hubad? Doon nabatid ng Diyos na kinain nila yung mansanas. At anong ginawa ni Yahweh? Doon naganap yung unang pagpatay. Ang unang pagpatay, hindi naganap kay Cain at kay Abel. Ang unang pagpatay, naganap ng panahon ni Yahweh at ni Eva at Adan. Anong ginawa ni Yahweh? Pumatay siya ng hayop. Yung balat nun, ibinigay bilang saplot ni Eva at Adan. Iyon ang unang pagdaloy ng dugo. Pagdaloy ng dugo yun. Kasi gusto ng Diyos na maging malinis ang tao. Kaya dinamitan niya tayo.
At pagkayari nun, nang pumasok na ang kasalanan, inutos na ngayon ni Yahweh yung bloody sacrifice. Kaya may bloody sacrifice nung araw. Ang sakripisyo nung araw, hindi katulad ngayon sakripisyo ng misa, si Kristo ang ating inihahandog. Nung panahon na yon, ang ginagawa nila, hayop yung pinapatay nila. At hindi lang ordinaryong hayop. Ito po, yung first na sacrifice na hiningi ni Yahweh, yung burnt offering na tinatawag o handog na sinunog. Ang ginagawa niya sa handog na sinusunog, kumukuha sila ng tupa, kambing, or baka. Pero ang pinakakinakailangan doon, yung perfect na baka or perfect na tupa. Hindi po pwede yung may kapintasan. Bakit kaya ganon? Sige nga, yung makakasagot may premyo. Paano yung premyo ko, no? Manonood tayo ng sine. Paano kami lalabas, brother? Di sa madaling salita, walang premyo. Sige nga, kuya, pag nasagot mo, may premyo ka sa langit. Bakit kaya gusto ni Yahweh perfect yung i-offer sa Kanya? Kasi po yun po ay para po sa Diyos eh. Kaya dapat perfecto po. Okay, maganda yung sagot mo. Tama yun. Tama yun dahil para sa Diyos, kaya kinakailangan perfecto. Pero may isa pa yan, liban sa para sa Diyos, may iba pang gustong ipahatid sa atin si Yahweh. Ano kaya yung gustong ipahatid ni Yahweh? Bakit perfect yung gusto niyang i-offer sa Kanya? Dahil, sige nga, ganda ng ngiti natin, parang alam natin ang sagot. Sige nga, bakit kaya? Hindi pa, sige. Di ba, mamaya malalaman natin. Uy, ayaw tumingin, takot matawag. Tahimik kunwari, takot matanong. Sige nga, bakit kaya perfect? Okay lang, wala namang grades to eh. Okay lang, sige. Bakit perfect ang gusto ni Yahweh na i-offer sa Kanya? Kasi ito ay para ipaalaala sa atin na tayo ay ginawa ng Diyos na perfecto. Ginawa niya tayong perfecto, kaya lang tayo'y nagkasala. Kaya ang gusto ni Yahweh, kapag mag-o-offer sa Kanya, perfect dapat yung i-offer. Kasi umaasa si Yahweh na mauunawaan natin ito. Na ay oo nga pala, ginawa ako ng Diyos ng perpekto. Bakit ginawa ko ang kasalanan ito? Kaya every time na may i-offer sa Kanya, gusto ni Yahweh pinakamaganda ang i-offer sa Kanya. Iyon yung ihahandog. Yung handog na sinunog na yan, ino-offer sa Panginoon, ang purpose ng pag-offer na yan, halimbawa, may hinihingi ka kay Yahweh. I-offer mo ngayon yang kambing or tupa na yan. Tawag doon, burnt offering. Yung second, 5 kasi itong offering na to. Yung second naman, yung grain offering or handog na butil. Dito sa handog na butil, ang utos ni Yahweh, mag-o-offer sila ng harina. Same thing pa rin. Dapat yung harinang i-offer, yung perfectong harina pa rin. Nakita nyo, laging perfect yung hinihingi ng Diyos. Harina, tapos lalagyan niya ng olive oil, tapos lalagyan ng incense. Yun yung hinihingi ni Yahweh. I-offer mo ngayon yan sa kanyang pare. Pag in-offer mo kay Father ngayon yan, ang gagawin ni Father, susunugin niya yung kalahati, and yung rest na yon para sa mga lingkod ng Diyos. Ginagawa naman niyang grain offering, same pa rin kapag merong silang hinihingi sa Panginoon. Pag may hihingin ka kay Yahweh, ito yung i-offer mo. So makikita ninyo, sa Biblia, mayroon tayong hinahandog sa Diyos para sa ating katubusan. Third, ito naman, handog na pangkapayapaan. Peace offering naman to. I-offer pa rin yan sa pare. Ang gagawin naman ng pare, yung dugo niyan, tatanggalin kasi yung dugo eh. Tapos pa, yes, at ibubuo sa altar, and sometimes, ginagawa niya, winiwisik niya yan sa bawat bahagi. Para ipaalaala sa atin ng Diyos, yung ating kasalanan at ang ating katubusan. Okay, next, ito yung pang-apat, handog sa kasalanan. Yung handog naman para sa kasalanan,
meron din yan option. Either dove, yung kalapate yung ibibigay mo, o yung tinatawag nila na, nalimutan ko pangalan nitong ibon na to eh. Yun yung ino-offer nila. Bato-bato. Ang galing ni tatay ah. Very good. Bakit alam nyo na bato-bato? Very good. Nakakatuwa naman marinig na nagbabasa kayo ng Biblia. That's very good. Yung bato-bato na ibon na yan or yung kalapate, ino-offer nila yan para sa kanilang kasalanan, sa katubusan nila. So nakita ninyo, bigay ko muna yung panlima. Ayan. Handog sa pagbabayad puri. Ito ginawa din to ni Virgin Mary. Nang i-offer na nila si Kristo sa templo, naghandog din siya ng bato-bato. Bakit ganun? Kung walang kasalanan si Mama Mary at walang kasalanan si Kristo, bakit sila nag-offer ng handog sa pagbabayad puri? Ganon ang tinatawag na humility, kababaang loob. Wala akong kasalanan, pero ihahandog ko pa rin ang para sa Diyos. Hindi naging mayabang si Maria o si Jesus na dahil siya'y Diyos, dahil perpekto si Maria, okay lang kahit hindi ako mag-offer. Ginawa ni Maria ang kung ano ang hinihingi sa kanya ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay pagbabayad puri sa ating nagawang kasalanan. Pero may pinakadakila at perpektong handog. Sige nga, sino kaya yung perfect na handog? Siya yung nag-offer ng lahat-lahat. Jesus Christ. Tama. Jesus is the perfect sacrifice. Siya yung perfect sacrifice kasi ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Tignan ninyo, ang Diyos pwedeng bumaba sa lupa, hindi na kailangan si Mama Mary. Diba? Diyos ka nga pipitik ka lang, nandito ko na sa mundo, hindi ko kailangan ng kahit na sinong tao para gamitin ko. Pero ang Diyos, ginawa niya kung ano yung proseso ng katulad ng sa atin. Ipinanganak sa mundo, naging tao, may mga magulang. Kaya iyon yung role ni Mary at ni Joseph. Kasi kinakailangan ang Diyos para matubos tayo sa kasalanan, tutubusin din tayo ng isang perpektong katubusan. Para mas maunawaan ninyo sa madaling salita, halimbawa, ate, ikaw ay reyna, mahal na reyna. Reyna ka, di ba? Tapos, si ate, katulong mo. Ay, katulong lang pala. Nakasalamin pa, no? Katulong ka lang ni ate. Mahal na reyna ka, ha? Oo, siya yung reyna. Tapos, bigla kanyang sinampal. Sinampal ka niya. Reyna ka, sinampal ka ng katulong. Sinampal mo rin siya. Patas ba kayong dalawa? Bakit hindi? Kasi po sinaktan katulong yung ring. Very good naman kayo, Very good. Hindi sila quits. Kasi, ikaw, Tulong pa rin kahit nasok. katulong ka pa rin. At ang sinampal mo, reyna. Sinampal mo ay katulong. Paano ka naging lamang? Para maging kang lamang, dapat ang sampalin mo, reyna din. Di ba? Pag kapwa reyna, quits na tayo. Ang kasalanang ginawa natin sa Diyos, hindi natin kayang bayaran kahit anong gawin natin. Hindi natin mababayaran. Iisa lamang ang paraan para mabayaran ito. Tapatan ang kasalanan natin sa Diyos ng isang Diyos. Kaya si Kristo nanaog sa lupa para matubos tayo sa ating kasalanan. Iyon yung dahilan kaya bumaba si Jesus. Hindi para sa mga magagaling, hindi para sa mga tama, hindi para sa mga banal. Narito si Jesus para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga mayayabang na nag-aangkin na ako ay ligtas na. Hindi doon. Ang Diyos ay para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan.
Yun yung nakalulungkot kapag masyado tayong proud na, I am saved, ligtas na ako, niligtas ako ng Diyos. Paano ka niligtas ng Diyos kung magpahanggang ngayon, nandito ka pa sa ibabaw ng lupa? Habang nakaapak ang paa natin sa lupa, naroon pa rin ang tukso ng kasalanan. At ang kabutihan at ang kaligtasan, natatamo lamang natin kapag patuloy tayong gumagawa para sa ating kaligtasan. At naganap ang sakripisyo ng banal na misa. Ang sakripisyo ng banal na misa ay naganap unang-una sa huling hapunan, sa Last Supper. Nakita ninyo, sa Last Supper, nung itinaas ni Jesus yung tinapay, may sinabi siya Anong sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Itinaas niya yung kalis. Ano sabi niya doon sa alak? Ito ang aking dugo. May nagtanong ba kahit isa sa apostol niya, nagsabi na, Lord, niloloko mo ba kami? Is that a joke? Paano mo naging katawan ang tinapay na yan? Tinapay lang yan. Diba? Niloloko ba tayo ni Jesus nang sabihin niyang ang alak na ito ay ang aking dugo? Walang isa man sa apostol niya ang nagtanong, Lord, paano naging dugo mo ang alak na yan? Kasi nauunawaan nila na ito ay symbolic. Ibig sabihin, hindi siya typical o literal, kundi sumisimbolo para doon sa katawan at dugo ni Kristo. At ang pinakamahalaga, yung huling sinabi ni Jesus, Ano yung huling sinabi ni Jesus? Wala nang maisagot. Sige nga. Ano yung huling sinabi ni Jesus? Ano po? Mukhang may mga first honor tayo dito, Very good. Wala pang sumasagot sa likod, Uy, habol tayo. Sige. Sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At yung term o yung word na gawin ninyo ito, hindi yan request form. Kasi pag request form, ang ibig sabihin, pakigawa nyo naman ito bilang pag-alaala sa akin. Kapag ganun, optional yon. Pwede mong gawin, pwede mong hindi. Pero sinabi ni Jesus, command, utos. Sabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So malinaw ang habilin ni Jesus, gawin natin ang pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Napakalinaw nun sa Biblia. Kaya every time na nagsisimba tayo, importanteng tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Ganun naman pala, brother. Bakit hindi kami umiinom ng alak? Bakit kayo lang ang umiinom ng alak? Kumpleto kaya yung nare-receive ninyo? Kung hindi kayo umiinom ng alak? Sige nga. Lagi tayo dito Dito naman tayo. Layo ng tingin, ayaw matawag, ayaw matanong. Kala mo naman, di siya tatanungin. Sige nga. Kala mo, nalagpasan na kita. Ito, natatandaan ko to sa kasya Sige nga, bakit kaya? Ang baba ng tingin para wag matanong bakit kaya? Kumpleto kaya? Ayan, very good. Sa pagkakaalam ko po, yung dugo po kasi, ayun po yung ginawa ni Jesus Christ para matubos po tayo sa kasalanan natin. Kaya okay na yung ostia. Okay, very good. Sige, palakpakan natin siya. May humahamon na sa inyo, nandun sa likod. Sige. Kompleto naman yung tinatanggap ninyo, kahit ostia lang. Kasi ang pare, ang tawag dyan, alter Christus. Sa akin yun. Ang tawag sa pare ay alter Christus. Ang ibig sabihin po ng alter Christus, alter means kahalili, at Christus means Christ.
So kapag sinabing alter Christus, during the Mass, habang nagmimisa ang pare, siya ang representante o kinatawan ni Jesus. Kaya yung kanyang pagbibigay na yon, kaya pari lang ang umiinom, kasi ang pari naman, siya yung kinatawan ng apostoles. Kaya nasa kanila yung alak. Tayo naman, yung ostyang tinatanggap natin, iyon na yung representation ni Christ, at yung blood ni Christ ay yung katubusang tinatanggap natin kapag sinubo na natin siya. Kaya nga iyon yung nakakalungkot eh. Sige nga, pag susubo kayo ng ostya, paano itsura ninyo? Okay, magkaiba, no? Isa nakaganon. Pag nakaganyan ka, saan susubo ng pare? Diretso sa bibig. Pag nakaganyan, sa kamay. Okay, tama, very good. Tapos kukunin nung kanang kamay, saka natin isusubo. At after nun, dapat chine-check ninyo. Correct. Dapat i-check nyo. Dapat pala mag-ano ka dito. May mas ba dito? Sana pwede kayong magkaroon ng ng tawag dito, lay minister na nandito sa loob na kasama ninyo. Pwede yun eh. Pwede kang maging lay minister para every time na may misa, si Father, pwede nang walang kasamang lay minister, yung kayo na mismo yung magiging lay minister dito. Likewise, may babae na rin pong lay, ang tawag sa kanila, anong tawag ba sa babaeng May tawag sa babaeng nagbibigay din ng ng ostya eh. But anyways, kumpleto yung ostyang tinatanggap natin, yung katawan at dugo ni Jesus na yon. Baybayin natin ngayon itong misa na ito. Bakit kaya tayo may ostya? Saan nagmula ang karanasan ng ostya? Natatandaan niyo yung mana? Hindi yung manang tinatanggap natin, ha? Ano yung mana? Talagang may first honor tayo dito. Ano? Iba pa yon, iba pa yung pagpapakain. Pero very good yan, kasama yan doon. Very good tayo, hindi naman nila nadinig eh. Tignan natin kung alam nila dito. Ang tatahimik nitong mga nasa likod. Parang kababait na estudyante. Tumingin sa likod, sabi, sino kaya to? Tanungin kaya natin. Sige. Saan nagsimula yung unang pagpapakain sa atin ng Diyos? Sige, kuya, ikaw. Naku, may premyo pa naman, no? Starbucks. Starbucks. Uy, kuya, ikaw. Saan nagsimula yung unang pagpapakain sa atin ng Diyos? Hindi ka nga narinig, kuya. Hindi nila nabasa. Sige nga, dito sa ating mga scholars. Sige, saan nagsimula? Wala kang alam. Tulog po ako nun, hindi ko alam, huwag niyo ako sisihin. Sige nga, ikaw, te. Nasabi na ni kuya, Sa Last Supper, hindi po. Kasi reklamador ang tao eh. Mareklamo tayong likas eh. Nung iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita sa Ehipsyo, di tumawid sila ngayon ng dagat na pula. Hinati ni Yahweh yung dagat na pula. Tumawid sila at nakalaya sila sa pagiging alipin. Eto na yung eksena. Lord! Pinalaya mo kami, pero ginutom mo kami. Dinala mo kami sa ilang wala kaming food. Buti kung may Grab delivery dito, Lord, wala kahit food panda. No, kung sa panahon natin, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, nagpaulan siya ng mana. Para siyang bulak na puti. Nagulat ang Israelita, pagising nila isang umaga, napapalibutan ng lupa ng mana. Mana from heaven. At ano sabi ni Yahweh? Yan ang magsisilbi ninyong pagkain. Tinikman nila, masarap ang mana. At likas sa ating mga tao, masaya ng ilang araw. Pag nagsawa na, reklamo na naman. Ay, natikman nila yung mana, ang sarap. For 1 month, ang sarap ng mana. After nun, Lord, sawa na kami sa mana.
Ano naman yung sumunod na pagkain pinadala ng Diyos? Yes? Very good din si Kuya. Maraming salamat. Pugo. Nagpadala naman ng Diyos ng pugo. Tuwan-tuwa na naman yung tao. Kasi nakatikim na naman sila ng hinandog sa kanila ni Yahweh. After nun, si Yahweh, pinakain niya ang tao. Si Jesus naman, nagpakain ng 5,000. 5,000 gamit ang ilang pirasong tinapay. 5 tinapay. Very good. Sino yung sumasagot? Very good naman. Talagang may mga scholars tayo dito Oh, hindi ba tayo babawi, tay? Sagot-sagot din. Sige, tama. 5 loaves and 2 fishes. Biruin mo, kaya ba yun? I-try kaya natin ngayon. No, may dala ba tayo ng isda? 5 tinapay lang, tignan natin kung kakasya sa inyo. Di ba hindi kakasya? Pero si Jesus, napakain niya ang 5,000 gamit ang ilang piraso lamang. But that is symbolic. Symbolic na naman yun na si Jesus ay magiging pagkain ng buhay. Manna from heaven. And next nito, ayan, ibinigay naman ni Jesus ang kanyang sarili para maging pagkain natin na magbibigay ng buhay. At every time na tumatanggap ka ng ostia, dapat may nababago sa iyo. Hindi po pwedeng susubukan ng ostia, pag upo mo, ikaw pa rin yung same person. Ibig sabihin, walang nangyari sa iyo sa misa. Kailan mo masasabing ikaw ay umatid ng misa? Kailan natin masasabing umatid ka ng misa? Kailan? Ha? Sumubo po ng ostya. Pag sumubo ka ng ostya, maraming salamat. That's good answer. Tay. Kuya na lang. Makatatay naman ako. Kala mo naman, bagets. Kuya, kailan mo masasabing ikaw ay umatid ng misa? Na totoong umatid ng mas? Pas? Dinaan ako sa ngiti. Layo ng tingin kala ay. Sige kuya, kailan mo masasabing naka-attend ka talaga ng mas? Sige. Sa iyo po, kayo. Kailan nyo masasabing kayo totoong umatid ng misa? Binabago na po. Talaga naman. Kinukuha na yung place mo. Sige po kuya. Pinagsisihan po yung mga ginagawang kasalanan. Pag pinagsisihan yung ginagawa nating kasalanan, correct. At kapag nababago tayo, ibig sabihin nun, umatid ka talaga ng misa. Kasi kung aattend ka lang ng misa, masama ang loob mo sa isang tao, pagtapos ng misa, masama pa rin ang loob mo sa kanya, hindi ka umatid ng misa. Nakinig ka lang ng misa. Dapat kapag ikaw ay umatid ng misa, binabago ng Diyos ang buhay mo. May mangyayaring pagbabago sa iyo. Hindi po pwedeng atin ka ng mas, galit ka doon sa kasamahan mo. Bakit? Nilalamangan ako, brother. Naglilinis ako siya, kung ano-ano ginagawa, pinapabayaan ako. Umatid ka ng misa noon, Pagbalik mo, nakita mo siya, inisnab mo, galit ka pa rin. Ibig sabihin nun, walang nangyari sa tinanggap mong ostya. Hindi nabuhay si Jesus sa iyo. Kaya nga pag tinanggap mo si Kristo, nasa iyo na dapat si Jesus. Magi ka ng larawan ni Kristo. Magi ka ng perpekto. Bakit? Kasi nasa iyo na yung perfect na inoffer ng Diyos, si Jesus. So once na tinanggap mo na yung ostya, automatic, may kapayapaan ka na sa puso mo. Automatic, wala na yung galit sa manang loob mo. Sino dito yung may kaaway hanggang ngayon? Okay lang, wag nilang banggitin yung pangalan, Baka i-mention nyo pa. Baka maging sikat. Sige nga, ikaw kuya, may kaaway ka pa ba hanggang ngayon? Wala. Okay. Kayo po,
Sama ng loob? Wala rin. Sana all. Sana all, no? Walang sama ng loob. Ikaw, may kasamaan ka pa ba ng loob? Wala na po. Napatawad mo na? Natatawad ko na po sa oras na ito. Sa oras na ito, pero kanina hindi pa. Pero sa oras na ito, pinapatawad mo na. Okay, that's very good. Kayo, kuya, wala na. May sama ka ng loob? Sure ka? Pwede ka nang kunin ni Lord? Yun lagi, di ba? Yun ang lagi ang fear natin. Ang takot natin palagi, pag nagpakabait ako, baka kunin na ako ni Lord. Kaya wag mong masyadong baitan. Wag mong masyadong galingan. Kasi baka makahalata ang Diyos. Gusto yata ng Diyos na mauna na ako, ha? Parang ganito, joke lang po ito, ha? Joke time. Alam niyo yung pag may kinakasal? Di ba pag may kinakasal, hinahagis yung bulaklak? Bakit? Pag nasa lumo, ikaw naman ang susunod na ikakasal. Gusto nyo ba yon kapag may patay? Yung bulaklak ng patay? Okay po, pila na po yung mga matatanda. Hagis na po. Okay, ang makasalo susunod. Gusto nyo ba yon? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa, di ba? Gusto mo ba yung ang makasalo po ng bulaklak? Siya na yung susunod. Tapos pag namatay ka, may kaaway ka, may kagalit ka. O, paano ka tatanggapin ng Diyos? Kaya sa misteryo ng misa at pagtanggap kay Kristo, dapat may kapayapaan ka na. Dapat kaya mo nang magpatawad. Hindi pwedeng atin ka ng misa, nakasimangot ka. Hala ka dyan. So, bakit ka pa umatid ng misa? Kaya ang katawan ni Jesus ay katawang nagpapabago sa atin. Hindi po pwede yung pipila ka lang, tapos gusto mo lang makareceive ng ostia. Alam nyo, share ko lang, maiba lang ako dun sa topic na to. Umattend ako nung nakaraan ng translasyon, yung translasyon ng imahe ng Nazareno. Ang haba ng pila po. Alam nyo ba na ito na yung pinakamaraming umattend? 9-point-something million yung umattend ng translasyon. Nakakalungkot kasi nakapila ko sa paghalik sa Nazareno. Ang haba ng pila, ang layo-layo ko pa. Eto may mga dumarating na deboto, siksika, nagmamadali. Tapos, umaano sila sa linya, sumisingit sila. Nakakalungkot kasi gusto nilang makahalik sa Nazareno, pero may mga inaapakan silang ibang tao. Sinisingitan nila kasi ayaw nilang mapagod. Ayaw nilang matagalan sa pila, pero ang intensyon nila kay Kristo. Nakita niyo yun? May mga ganong tao. Nagdadasal, nananalangin, pero malayo ang puso sa kabutihan. Bakit? Kasi sarili ang tinataas at hindi ang Diyos. Kaya ang misa, dapat binabago ang ating pagkatao. Na every time aattend ako ng misa, makikita ko tong crucifix na ito. Ang crucifix na ito dapat nagpapaalaala sa atin na may isang hari, hinubad ang kanyang pagkahari para sa ating pagkatao. Gayon din naman, huhubadin ko ang aking pagkatao para sa kanyang pagka-Diyos. Kaya every time atin ka ng misa, dapat tinatanggal mo ang sarili mo at pinapalitan mo ng Kristo. Nagiging din tayong alter Christus sa ibang pangkahulugan. Ito naman yung biblical text na kung saan makikita natin ang kahalagahan ng misa. Ginagawa ba nila to? Basahin natin ang Gawa, Kabanata 2, talata 42. Ang sabi diyan, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Yung piraso-piraso ng tinapay, ito yung kino-commemorate na nila yung Holy Mass.
yung pagpuputol-putol ni Jesus ng tinapay. Ibig sabihin, ergo, after nang mamatay si Kristo, ang mga apostoles niya, kinontinue. Hindi misa ang tawag pa doon. Ang tawag nila noon dati, pagpipira-piraso ng tinapay. So, may misa na nung araw na yon, ginagawa nila yung pag-alaala sa katawan at dugo ni Jesus. So malinaw, ang misa nagpatuloy kahit wala na si Kristo. Ngayon, pag-aralan naman natin yung mga bahagi ng misa. Ano ba yung mga parts ng Mass? Sige nga, ano yung mga bahagi ng misa? Ang misa ay nahahati sa dalawang bahagi. And, ang galing naman nito. Very good si Kuya, marami ka ng points. Liturgy of the Word and Liturgy of Eucharist. Ay, himayin natin yan. Alam mo na ba yan, Te? Narinig mo na ba? Ngayon lang? Ngayon niya lang narinig. Sige, very good. Ikaw, Te, alam mo na ba yan Liturgy of the Word saka Liturgy of Eucharist? Yung pong mabuting balita po ng Panginoon natin. Okay. Sige, tama yun. Yun yung mabuting balita na tinatanggap natin. The two great parts of the Holy Mass, ito yung Liturgy of the Word and Liturhiya ng Eucharistia. Brother, hindi ko maintindihan. Ano bang ibig sabihin yan? Ito po yun. Liturgy of the Word. Unahin natin yan. Sa misa kasi, nahahati yan. Binabasa yung unang pagbasa, Salmong Tugunan. After ng Salmong Tugunan, ikalawang pagbasa. Iyon ay tuwing araw ng linggo lamang at pista. Pag ordinary days kasi, isang pagbasa lang tayo. Susunod doon, sa Liturgy of the Word pa rin, yung Ebanghelyo, after nun, homily, panalangin ng bayan. Systematic yan. Kasi nung panahon ng mga Hudyo, panahon ni Jesus, si Jesus kasi ay Hudyo, hindi siya Kristiyano. Sino yung kauna-unahang Kristiyano? Hindi na siya nakasagot. Sige nga, tignan ko. Pag may nakasagot, may premyo. Ibibigay ko sa inyo yun. Kay brother, sino yung kauna-unahang Kristiyano? Abraham? Sino? John the Baptist? Layo na naman ang tingin natin, ha? Ayaw magpatanong. Sige nga, guess lang, hula lang, sige. Sino sa palagay mo kauna-unahang Kristiyano? May maisagot lang ba? Si Moses? Ikaw? Hula lang, sige. Si? Pablo? Naku, malapit na. Kapitbahay ni Pablo. Juan. Kapitbahay ni Juan. Ay, kasama ni Juan sa bahay. Nakasama ni Juan yan sa bahay. Malapit na. Malapit na. Nakasama ni Juan sa bahay. Ay, sino? Santiago. Nako, malapit na kay Santiago. Nako, malayo kay Abraham. Luma si Abraham. Lucas, hindi rin. Ang layo. Nako, lingon-lingon, makikita nyo. Paul, hindi. Malapit na. San Gabriel, San Roque, damay-damay na to, Lord. San Gabriel? Anong kinalaman? Sabi ni San Gabriel, anong kinalaman ko dyan? Wala akong kinalaman dyan. Sino? Hindi si Tomas. Simon? Hindi, malapit na. Makakasagot, may premyo talaga. Oo. Bibigyan ko kayo ng tubig. Sige, sino? Sige na nga, parang ang kauna-unahang Kristiyano ay si tandararan. Wow, very good siya. Si Mama Mary. Siya ang kauna-unahang Kristiyano. Yes. Hindi si Kristo. Si Kristo ang sinasabuhay ng mga Kristiyano. Pero ang unang-unang Catholic, Mama Mary. Kasi para maging kang Katoliko, dapat sinasabuhay mo yung buhay ni Jesus. Si Mama Mary ay larawan mismo ni Jesus. Kaya siya yung kauna-unahang Kristiyano. Ang ginagawa nila nung time na yon,
si Jesus pumupunta ng templo, nagbabasa sila. Binabasa nila yung salita ng Diyos. Kaya ang unang bahagi talaga ng ating misa, liturgy of the Word. Kaya nakikinig tayo dyan. Pagdating sa Ebanghelyo, tumatayo tayo kasi nakikinig tayo ng salita ng Diyos. The rest, nakaupo tayo. Bakit Ebanghelyo nakatayo na tayo? Pa? Yes, kasi mabuting balita na magandang balita. Di ba? Eto yun, ganito yun eh. Huy, alam mo ba kung ano nangyari kay ano? Nakaupo kayo. Ha? Anong nangyari sa kanya? Tumatayo tayo dala ng kagalakan. Kagalakan sa mabuting balita. Kaya pag nakinig ka ng mabuting balita, nakatayo tayo. Bilang pagbibigay galang. Tapos meron tayong kinukurusan eh. Ano yung kinukurusan natin? Ang ating noo, bibig, at ang ating puso. Yan. Linisin mo, Panginoon, ang aking kaisipan, ang aking bibig, at buksan mo ang aking puso. Kaya kinukurusan natin yan. Para sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Ayan na, afternoon homily. After ng homily, panalangin ng bayan, dadako na tayo ngayon sa liturhiya ng Eucharistia, katawan ni Jesus. Kapag itinaas na ng pare ang ostia, ano ba dapat ang ginagawa natin? Nakayuko? Bakit nakayuko? Pagbibigay galang. Sige, tatay. For 10 points. Pag tinaas ng pare ang ostia, ano ba dapat tayo? Nakayuko o nakatingala? Nakatingala po. Bakit nakatingala? Para po Sumasampalataya. Sa palagay nyo, sino sa inyong dalawa yung tama? Pinag-away. Sino kaya ang tama? Nakatingala o nakayuko? Hala, wala kang kakampi, oh. Oh. Bumaliktad, oh. Ano? Kasi pagka po tinataas po, titingin ka, tapos pag binabana po, saka ka po Very good si ate. Tama yun. Kaya nga tinaas para tignan. So pag tinaas ng pare ang ostia, nakatingin tayo sa kanya. Pag binabana ng pare, that's the time, yuyuko tayo bilang pagbibigay galang. Yun yun. Kaya tinataas ng pare ang ostia para makita natin na ito ang katawan ni Kristo. Para ipaalaala sa atin that this is the body of Christ. At ito yung puso ng ating misa. Ang puso ng ating misa ay ang ostia, ang Eucharistia. Kaya napakahalaga nun, nakatingin tayo dapat sa Kanya. At kailan bumababa si Jesus sa Santa Misa? Kailan bumababa? Ito yung pinaka-importanting bahagi ng Misa. Kailan bumababa si Jesus during Mass? Makakasagot, may premyo. May premyo? Sige. Ano? Pag tinatanggap natin yung ostia, tama din naman yun, very good. Kailan bumababa si Jesus during Mass? Wala ka pang points? Ha? Tuwing Sunday. May schedule. Tuwing Sunday. Saturday ngayon, sabi ni Christ, hindi muna ako bababa. Saturday ngayon, sa Sunday na lang ako bababa. Kapag lumuluhod, sige nga, sa palagay nyo. Kapag tinataas po ang ostia. Kapag tinataas yung ostia, naku, malapit na. Malapit na. Kailan? Sabi ko, malapit na. Kapag sabi niya, pag tinataas yung ostia, malapit na. Sabi niya, kapag binababa yung ostia, malapit nga naman. Di ba magkalapit yung tinaas, binaba. Pag kinain ng pare yung ostia, bago ang lahat ng yon. Bago ang lahat ng yon, doon nangyayari yung tinatawag na pagbaba ni Jesus. Kailan? During, kaya yun yung pinaka-importante Holy yung moment na yun Sagrado yung moment na yun hindi homily, katunog lang. Sige nga, hindi sa gospel. Malapit na doon. Susunod na doon.
Yes, consecration. During consecration, dun bumababa si Jesus. Kasi kinokonsagra na. Kasi kapag hindi pa nakokonsagra, yung mga ostia na yan, ordinary wafer lang yan. Tinapay lang siya. Nagigilang siyang katawan ni Jesus kapag na-consecrate na siya. Kaya nga ipinapatong ng pari yung kanyang kamay sa ostia. Hinihiling niya ang pagbaba ni Jesus. At that very moment, ang nangyayari, nagkakaroon ng transubstantiation. Brother, ano naman yan? Transubstantiation, ano ibig sabihin yan? Yung transubstantiation na tinatawag, substance, pagbabago mula sa orihinal na anyo. Ibig sabihin nun, ang nakikita natin ay ostia. But during consecration, ang ostia na ito ay nagiging katawan mismo ni Jesus. Kaya nga consecration, nagkakaroon ng transubstantiation. Okay? Ang liturhiya ng Eucharistia ay bahagi ng misa na kung saan inihahandog ang tinapay at alak, nagaganap ang konsekrasyon at tinatanggap ng mga mananampalataya ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Okay? Susunod nun, yung paghahanda ng alay, tinapay at alak, paghandog ng sarili. Iyan yung sinabi ko sa inyo, transubstantiation, at yung pare, nagigi siyang persona Christi. Ibig sabihin ng persona Christi, after the consecration, yung pare ay nagiging si Kristo. Si Kristo na mismo. Paano nangyari yung brother? Si Father pa rin yung nakikita ko. Yes, si Father pa rin yan. Kaya lang yung ministry na ginagawa niya ay ministeryo ni Kristo. Yun yung ibig sabihin ng persona Christi. After nun, susunod na nun yung Ama Namin. Prayer ng Ama Namin. Sino ba nagturo sa atin ng Ama Namin? Si Kristo mismo. Ano ang pinakamahalagang bahagi doon sa Ama Namin na yon na nagpapaalala sa atin ng utos ng Diyos? Yes. Layo mo kami sa tukso. Very good. That's very good. Meron pang isa. Ano pa yung isa? Ligtas mo kami sa mas... Uy! Very good! May sagot siya. Inggit. Walang sagot. Ikaw nga. Nakasagot na siya. 1 point. Ikaw. Ama Namin pa lang tayo. Nasa Baginong Maria ka na. Sige nga. Mamaya babawi pa tayo. Sambahin ang ngalan. Very good. Very good yun. Tama yun. Ano pa? Para patawarin mo kami sa aming mga sala. Paano ka daw patatawarin ng Diyos? Correct. Para patawarin ka ng Diyos, kinakailangan marunong kang magpatawad. So kung hindi ka marunong magpatawad, paano ka patatawarin ng Diyos? Dasal ka ng dasal ng Ama Namin, Ama Namin, Ama Namin, pero may kaaway ka, may kasamaan ka ng loob. O para sa inyong Ama Namin mo, hindi ka natuto sa itinuturo ni Jesus, ang magpatawad. After nun, rito ng kapayapaan, ito na yung peace be with you. Okay? Pagpipiraso-piraso ng tinapay, nabanggit ko na yan. Saan ito makikita sa Biblia? Mateo, Kabanata 26, talata 26 at 28. Yung sinabi niyan, this is my body. Ito yung aking katawan. Yan yung sinabi ng Biblia. At ang sabi niya dyan, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa sulat ni Apostol San Juan, Kabanata 6, talata 35. Siya daw yung tinapay na nagbibigay ng buhay. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin. Kaya tinatanggap natin, araw-araw dapat si Jesus. Usually ang misa, at least once a week, Sunday, pero para sa amin mga religious kasi,
Source of strength kasi namin ang katawan ni Jesus. Kaya kami, obligado talaga kami na everyday umaatid ng misa at tumatanggap ng ostya. Pero sa inyo, kung gusto nyo rin ng ganung bagay, pag kayo ay natamo nyo na yung pinapanalangin ninyo, dapat everyday din magsisimba kayo, ha? Magpasalamat kayo sa Diyos. Ipagpasalamat ninyo sa Diyos yung grasya ng buhay na binigay, grasya ng pangalawang buhay na ibinigay sa inyo. Hindi ka pinanganak na ganyan. Walang pinanganak sa mundong ito na masama. Lahat ng pinanganak sa mundong ito ay mabuti. Mayroon lang mga pagkakataon at karanasan tayo na nagkakamali tayo ng desisyon. Pero hindi ibig sabihin nun, masama tayong tao. Kailangan lang natin ng paggabay. Kailangan lang tayo mismo sa sarili natin, ma-realize natin, nagkamali ako. At after mo ma-realize na nagkamali ka, ano yung susunod mong gagawin? Pagbabago. At magaganap yan every time na tinatanggap ninyo si Kristo sa buhay ninyo. Every time na aatin kayo ng misa, Lord, baguhin mo ako. Panginoon, baguhin mo buhay ko. Hindi ko gusto ang buhay na ito, Panginoon. At alam ko, hindi rin gusto ng Diyos ang buhay na masalamuot para sa atin. Ang gusto ng Diyos, tayo ay maging masaya. May problema, pero lumalaban at nagtatagumpay sa buhay. Kaya ang hamon ko sa inyong lahat, sana, pag dumating yung pagkakataon na magbigyan kayo ng sakramento ng kumpisal, you grab the opportunity. May mga paring nagpupunta dito. Naranasan nyo na yung confession? Nagpapakumpisal si Father dito? Very good. Okay. So, hindi ko na gagamitin yung PowerPoint ko, ha? I-explain ko na lang sa inyo. Bakit ba tayo nagko-confess? Bakit ba tayo nagkukumpisal? Ano ang nangyayari sa atin sa sakramento ng kumpisal? Pag-aalis ng mga kasalanan, paghahanda sa pagtanggap ng Eucharistia. Very good yon, ha? Pag-alis ng kasalanan, very good yon. Ano pa yung nangyayari sa atin kapag tayo ay nagkukumpisal? Nahihilom yung ating sugat. Very good. Kasi ganito itsura mo nung hindi ka pa nagkukumpisal. Nung hindi ka pa nagkukumpisal, eto ka. May bitbit kang mabigat. Kumikilos ka, pero ang dami mong bitbit sa loob. Para kang ibong hindi makalipad. Bakit? Kasi may bitbit na mabigat. At never ka talagang makakalipad kapag may bitbit kang mabigat. Kapag may bitbit kang sama ng loob, galit, hinanakit, lahat yan dala-dala mo. Paano ka aahon sa buhay? Hindi ka makakaahon, hindi ka makakalipad. Paano ka makakalipad? Ibaba mo yung nagpapabigat sa'yo. After nun, apakan mo. Kasi once na inapakan mo siya, makikita mo ang sarili mo. Mas mataas ka kaysa sa mga problemang bitbit mo. Sa sakramento ng kumpisal, iniiwan natin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Diyan ka na, hindi kita kailangan. Lord, sinosurrender ko na sa iyo lahat. Ito ang problema ko. Ito yung nagpapabigat sa akin. Ito yung kasalanan ko. Lord, hindi ko na siya kailangan. Linisin mo ako. Iyon po yung sakramento ng kumpisal. At kala niyo ba madali lang sa pare ang magbigay ng kumpisal? Sa totoo lang, mahirap sa pare ang magbigay ng confession kasi sometimes na-absorb ng mga pare yung mga negative na binibigay natin. Sa totoo lang, pagdating ng mga pari namin, pagod na pagod, sa kagaling pads, nagpa-confess. At ang pinakamabigat na bahagi sa pagiging pare, meron kaming tinatawag na vow of secrecy. Yung vow of secrecy, ibig sabihin nun, lahat ng sasabihin ninyo,
hindi namin pwedeng ikwento. Baka kasi iba sa inyo takot mag-confess. Kasi baka akala nyo kinukwento ni Father X yun. Pag ang pare, kinuwento ang kinumpisal ng isang tao, automatic tanggal siya sa pagiging pare. At ang pinakamahirap man doon, halimbawa, ako, pari ako. Yung kapatid kong nag-iisang babae ni-rape at pinatay. For 20 years, hindi nahuli yung pumatay at nang-rape sa nag-iisa kong kapatid na babae. Pari na ako. One day, may lumapit sa akin nagkumpisal. Patawarin mo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Ano ang kasalanan mo? Father, 20 years ago, meron akong ni-rape at pinatay. At kapatid ni Father, yung ni-rape niya at pinatay. Ang hirap nun sa pare. Hindi mo pwedeng sabihin dun sa tao na, diyan ka lang, tatawag ako ng pulis, pauhuli kita. Hindi pwede yun. Bawal yun. Bawal yun. Hindi pwedeng gawin ng pari yun. Kasi, the moment na nagkumpisal siya, kinakailangang pakinggan mo siya. Ang hirap nun, di ba? Nagkukumpisal sa'yo ang taong pumatay sa pinakamamahal mong kapatid. At walang pwedeng gawin si Father kundi makinig at ibigay ang kapatawaran sa Kanya. Yun yung sakramento ng confession. Kaya huwag kayong matakot magkumpisal. Huwag kayong matakot sabihin sa pare ang kahit na anong kasalanang nagawa natin. Kasi another sin, kapag halimbawa ayoko sabihin kay Father, natatakot ako. That's another sin. Kasi nagsinungaling ka. Tinago mo na naman yung kasalanan mo. Kaya pag nag-confess ka, dapat sasabihin mo lahat sa pare. At ang pinaka-ending nun, sasabihin mo, at patawarin mo rin po, Father, ang mga kasalanang nagawa ko na hindi ko na matandaan. Yun yung pagpapatawad. At igagawad sa atin ng pare, ng Diyos, actually ang Diyos, igagawad sa atin ng Diyos yung kapatawaran. Katulad nung sinabi ko nga sa inyo, sa napanood ninyo, yung sumaksak sa akin, pinatawad ko kasi ang sabi ko noon, pag nabuhay ako, patatawarin ko siya. So kinakailangan, maging tapat ako dun sa sinabi ko, pinatawad ko siya, at dahil nagpatawad ka, kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay niya. Binago ng Diyos ang buhay nung sumaksak sa akin. Ngayon, graduate na siya ng college. At ngayon, naglilingkod na rin siya sa kanilang parokya. Kaya kita ninyo nagagawa ng pagpapatawad, pinapalaya niya tayo sa kasalanan, sa kabigatan, at sa mga problemang ating pinagdadaanan. Kaya niyo bang magtiwala sa Diyos? Kayo po, kaya niyo bang magtiwala sa Diyos? Kaya niyo bang ibigay ang sarili niyo sa Diyos? Tandaan niyo palagi, ha? May dahilan ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi kayo nakaupo lang dyan. Hindi ito plano natin, kundi plano ng Diyos. Nariyan kayo kasi hindi dahil pinayagan nila kayo na dumalo dito. Hindi. Nariyan kayo kasi gusto ng Diyos na makinig kayo. Narito kami hindi dahil gusto namin pumunta dito. Kasi kahit gusto namin, pag ayaw ng Diyos, wala kami dito ngayon. Baka nasa SM kami. Baka nasa Galaang kami. Pero hindi iyon ang gusto ng Diyos. Kahit gusto namin pumunta dito, kapag hinarang kami ng Diyos, wala kaming magagawa. Narito kami dahil gusto ng Diyos. Lahat kaming naririto, lahat tayong naririto, gusto ng Diyos na narito. Even yung ating mga kapulisan na naririto, narito sila kasi gusto ng Diyos na naririto sila. At may misyon ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Ayan. Unahin natin sa kaliwa. Nasaan ang kaliwa?
Ayan, hawakan mo yung balikat nung nasa kaliwa mo. Hawakan mo yung balikat niya. Well, not following instruction. Hawakan ng balikat. Ayan, hawakan mo yung balikat niya. Sabihin mo sa kanya, kapatid, mahal ka ng Diyos. Okay, sa kabila naman. Sa kanan naman. Okay, huwag mo siyang sigawan. Sinisigawan mo eh. Okay, sabihin mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Yan. Ngayon sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Palakpakan natin si Maria. At palakpakan nyo rin yung inyong mga sarili. God bless you, God bless you, God bless you. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. God bless po.